Skinben Book 5, Chapter 61. Ang pagtalbog ng nahulog na bola sa ilalim ng basket ang tanging maririnig ng marami at kasunod noon ay ang pagwika ng referee ng basket counted. Naipasok nga ni Ricky Mendez ang bola at nabigyan pa niya ng foul ang sentro ng kalaban na si Black. Ang mga manonood naman ay napakuyom at kasunod ng ginawa nilang katahimikan ay ang pagbulalas nila sa apelyidong Mendez. Kasabay rin noon ay ang pagkamangha sa mukha ni Ricky sa crowd na nasa kanyang harapan. Dito ay dahan-dahan niyang binigyan ng ngiti ang mga ito at nag-thumbs up. Nang sandaling iyon ay dumating din sa tabi niya si Maki Romero at ginulo ang kanyang buhok na makikita nga sa mga mata ang tuwa. Ang galing ng ginawa mo. Alam mo ang kaibahan ko sa iyo? Mahina ang wika nga ni Maki. Kahit gaano ako kagaling, sabi nila, ay hindi ako basta i-cheer ng crowd ng ganito. Iba ka talaga, Ricky. Dagdag pa nga ni Maki. Hindi ako iba, Kuya Maki. Naglalaro lang ako. Pare-pareho tayo rito, mga basketball player. Sambit ni Ricky na tinapik sa balikat ang kanyang katabi at pagkatapos noon ay naglakad na ito papunta sa free throw line. Si Maki nga ay napangiti na lang at napailing. Sabi ko nga, sambit niya na tumakbo na sa likuran sa may gitna ng court. Ang cheer para kay Mendez ang maririnig sa buong venue at nang maipasok niya ang bonus shot ay doon na nga lalong nag-ingay ang mga ito. 10-3 ang score at pagkahawak ni Granger sa bola ay hindi niya maiwasang matuwa dahil kay Ricky. Pagdating nga niya sa kanilang side ay nandito na si Ricky na nakabantay sa kanya. Hindi rin naman ito nagtagal at agad nang dumating si Garong para sa screen at dito na nga agad na umatras si Chavez na mabilis namang hinabol ni Lee. Kaso sa paglapit nito ay doon naman gumuhit ang bola papunta sa ilalim ng basket dahil naroon na nga si Black na kasalukuyang pinopostehan si Magbuo. Isang mabilis na galaw lang ng isang paa at agad itong tumalon matapos ang pagharang ng kaliwang kamay nito. Ito ay matapos ang mabilis niyang pagkaliwa sa kanyang bantay. Ang simple lang ng move na iyon pero napaka-epektibo. 2 puntos ang nagawa ni Black para sa Ormin at dito naman mabilis na kumilos ang mga ito para sa pagdepensa. Makikita nga ang bantay sarado si Mendez kay Ramirez at ito ang naging dahilan upang si Magbuo ay kay Maki ipasa ang bola. Relax lang, huwag kayong basta magmadali. Tingnan din ninyo ang nasa paligid ninyo. Sigaw naman ni Coach Recto sa kanyang mga players. Nang marinig naman ito ni Maki, ay dito na nga niya pinabilis ang kanyang dribble. At mula sa pagkaliwa niya sa kanyang bantay na si Chavez ay bumigla siya ng pagkanan at dito na nga niya ito nilampasan. Hindi kita mapapasahan, Ricky. Mukhang ayaw kang pahawakin ng bola ni Ramirez. Sabi nga ni Maki sa sarili at pagkatapos ay kay Carlo na siya tumingin. Libre ito at nang humakbang siya ng isa ay bigla siyang hinarangan ni na Magsaysay at Garong. Isang double team ito kung kaya bigla niyang hinawakan ng bola at tumalon para ipasa ito. Kay Marky Lee nga niya ibinato ito at dito na nga mabilis na kumilos ang player na si Garong. Si Magsaysay naman ay agad na hinabol si Ibanez. Dito naman makikita si Lee na tumalon na palapit sa basket. Libre kasi siya kung kaya pinakawalan niya ang bola. Kaso napaseryoso siya nang si Black ay lumitaw sa kanyang harapan at pinigilan ang kanyang tira. Tumapon nga ang bola papunta sa labas at sa pagdapag ng dalawa sa ilalim ng basket ay makikita ang pagngisi ni Lee. Naabutan niya ako. Akala ko na box out na siya ni Marlon. Sabi nga ni Marquez sa sarili at napatingin nga siya kay Magbuo na tumango na sa kanya. Malakas na defender sa ilalim ng basket si Black kaya hindi kami pwedeng basta tumira sa malapit hanggat nandito ang presensya nito. Sabi naman ni Coach Isaiah sa kanyang sarili. Si Henrik naman ay mabilis na napatakbo sa biglang pagtakas si Mendez. Kaso bumangga siya kay Ibanez na nagbigay ng screen. Si Marlo naman ay nakita iyon kung kaya agad niyang ibinato ang bola papunta kay Ricky na biglang lumitaw. Pagkasambot nga ni Mendez sa bola ay mabilis na kumilos ang mga manlalaro ng Ormin at dito na lalong napaseryoso si Coach Cervantes. Nasa harapan na nga agad ni Mendez si Magsaysay at mula naman sa bench ng Ormin ay makikita si Coach Recto na nakahalukip-kip at pinagmamasdan ang 3-2 zone ng kanyang mga players. Alam niyang mas malakas sa painted area sina Black at Garong at sa unahan naman ay makikita sina Ramirez, Magsaysay at Chavez. Kailangan ninyong mag-switch sa depensa kung kinakailangan.
Kung malusutan ng kalaban ng isa sa mga kakampi ninyo, lumipat kayo at agad ding lumipat ang iba hanggang sa maharangan ninyo ang mga players nila. May mabibili silang players. Kaya kung magpo-focus kayo sa isang player na gusto ninyo, ay huwag na muna ninyong gawin. Tandaan ninyo, mga scorers ang mga kalaban ninyo, lalo na si Mendez, Ibanez at Romero. Alisin ninyo ang ego ninyo. Naglalaro kayo para sa team at para manalo. Bulalas pa nga ni Coach Recto at napatingin nga rin siya kay Ramirez na parang malalim ang iniisip. Henrik, hindi mo kailangang maging mas magaling sa kalaban. Utak ang kailangan natin dito. Bilang team captain dito, kailangang hindi ka magpakita ng doubt sa mga kasama mo. Matagal ka na nagbabasketball kaya dapat alam mo na ito. Sabi pa nga ni Coach Recto at dito naman tumango si Ramirez. Alam kong maraming may talent sa team ng Kalapan, pero hindi naman nagkakalayo ang mga players namin sa kanila. Sabi nga ni Coach Recto sa sarili habang nakatingin sa loob ng court. Napangiti naman si Ricky nang makita niya si Magsaysay sa kanyang harapan. Pinatalbog nga niya ang bola at mabilis na iniikot ang tingin sa kanyang mga kasamahan. Kasabay nga ng malakas na cheer para sa kanya ay ang bigla niyang pag-abante na kinaseryoso ni Charles Magsaysay. Masyado talagang mabilis ang isang ito. Sabi nga ni Magsaysay sa isip at sa pagsugod ni Mendez ay dito na nga gumalaw ang dalawang kalaban sa harapan ng basket. Haharangan nga ni Nagarong at Black si Mendez. Pero dahil isa ring passer si Mendez ay biglang gumalaw ang kanyang mga kamay at tumalon. Kaso mula sa kanyang likuran ay nakaabang din si Magsaysay at Chavez sa gagawin niya. Ang depensang ito ang mabilis na ikinakilos ng mga kakampi ni Ricky. Kailangang sa nakikita sila magpunta. Sa ganitong sitwasyon ay hindi ako pwedeng magbuwaya. Sabi na nga lang ni Ricky sa kanyang sarili at napagdesisyonan niyang sa kanyang kuya Maki niya ito ipasa. Ito ay sa kadahilan ng papaubos na ang shot clock nila. Kaso bago pa man ito masambot ni Romero ay bigla namang lumitaw si Ramirez at hinampas ang bola. Na-intercept niya iyon at kasunod nito ay ang pagsilbato ng referee dahil lumabas muli sa court ang bola. Magaling team, malakas na sabi pa ni Coach Recto na may kasama pang pagpalakpak. May natitira na nga lang na 1 segundo sa shot clock ng Kalapan at quick shot daw ang kailangan ng mga ito. Dahil nga rito ay isang agresibo at mahigpit na depensa ang ginawa ng Ormin. Si Marlon nga ay napaseryoso na lang dahil wala siyang makitang luwag na kakampi. Sa pagkakataong ito naman ay sabay ng kumilos si Maki at Ricky. Sila na ang nagbigay ng screen sa isa't isa at nang ibato ni magbuo ang bola ay doon naman lumitaw si Ibanez na siya ang sumambot. Napangiti si Coach Isaiah sa nangyari dahil madalas nilang pinapractice sa trainings nila ang ganitong play. Palaging may third option ng kanilang team para malito ang kalaban. Pagkasambot naman nga ni Ibanez sa bola ay agad niya itong pinakawalan mula sa harapan ng basket. Tinaasan niya ng bitaw ito dahil pumalo bigla si Black sa kanyang harapan upang siya ay butaan. Paglapag nga nilang dalawa ay nagkatinginan pa sila at ang kumpiyansang mukha ni Ibanez ay biglang nagbago nang si Black ay muling tumalon papunta sa basket para sa rebound. Nagmintis nga ang tira ni Ibanez at ito ay sa kadahilan ng nahagi pa rin ng bahagya ni Black ang bola. Paglapag naman ni Black ay siya namang pagbato nito sa kanilang side. Nakita na nga niya si Ramirez na sinusundan ni Chavez at Magsaysay. Isang malakas sa pagbato ang kanyang ginawa at ang mga manonood ay napalunok sa bilis ng pangyayari. Nasambot ni Ramirez ang bola kaso sa pag-abante niya ay biglang lumitaw si Mendez na nagawa siyang abutan. Habang si Maki naman ay nadikitan agad si Chavez. Sabi na nga lang ni Ramirez na biglang nag-sidestep at walang tingi nang binitawan ng bola papunta sa likuran. Tumalbog ang bola at kasunod doon ay ang paghawak dito ni Magsaysay. Tatalo na siya, kaso naging seryoso ang mukha nito at umiwas sa dumating na sili. Sa paglapag ni Marky mula sa ere ay doon naman si Magsaysay tumalon at pinakawalan ng isang tres. Hinalit nga ng bola ang basket at dito na nga napailing si Coach Isaiah at pinalakpakan ang kanyang mga manlalaro. Kinukuha nila ang momentum. Anong ginagawa ninyo? Seryoso niyang wika at napatingin din siya kay Ricky. Ricky, umatake ka. Gawin mo ang ginawa mo noong nakaraang game. Hindi ka nila mapipigilan. Baka nakakalimutan mo, ikaw na ang main ace player ng team at hindi na si Maki. Sambit pa nga ni Coach Isaiah at agad namang tumango si Ricky. Sorry coach, nasabi na nga lang ni Ricky. Nakalimutan nga pala niya na noong meeting nila bago ang game na ito ay nag-decide na sila na siya na ang main offense
last playmaker ng team. Nasimulan ko na sa ginawa ko kanina, nawala lang ako bigla. Natatawang wika na nga lang ni Ricky sa kanyang sarili. Napakuyom nga siya at nang pagmasdan niya ang kanyang mga kakampi ay umiling ang mga ito. Umayos ka Ricky, kung kaya mong pumuntos gawin mo, wika ni Marky. Ngiti naman ang mula kay Maki at seryosong tingin naman ang bigay sa kanya ni Ibanez. Napatango naman si Marlon nang ipasa niya ang bola kay Mendez. Pagsambot nga ni Ricky rito ay siya namang paglitaw ni Ramirez sa kanyang harapan. So, ikaw na pala ang main ace player ng team at hindi na si Romero. Sambit ni Ramirez na nakitang nalinga si Mendez. Dito na nga siya kumilos at inagaw ang bola. Kaso, biglang sumala ang kamay niya nang si Ricky ay biglang lumampas sa kanya. May ngiti sa labi si Mendez na tila ba sinadya iyon. Sorry Henrik, pero sure na ito. Uuna na ako sa iyo. Mahinang winika ni Mendez at kasunod noon ay ang mabilis sa pagtakbo ng mga players sa kanilang side. Pabilis ng pabilis ang dribbling ni Ricky at dito na naman nga gumalaw ang zone ng Ormin. Makikita naman ang pagbuo nila ng magandang galawan sa pagbabantay na bigla na lang tinirahan ni Mendez mula sa malayong tres na ikinakuyom ni Ramirez. Sumablay nga lang ang tira ni Ricky na ikinahinayang ng mga manonood, pero sa paglapag nito ay makikita pa rin ang kakalmahan sa kanyang mukha. Dito nga ay makikita rin mula sa ilalim ng basket ang pagseryoso ni Black dahil nang makukuha na niya ang rebound ay biglang may lumitaw na nakaputi sa kanyang harapan. Sa paghawak nga ni Magbuo sa bola ay agad niya itong idinakdak at dito na nga napakuyom si Coach Recto. Pagsambot naman ni Chavez sa bola ay agad niyang iniiwas ito sa lumitaw na si Mendez. Nalampasan niya ito kaso naabutan pa rin siya ni Ricky na medyo madikit kung magbantay. Masisira ang dribbling ko kung ganito siya magbantay, sabi nga ni Chavez sa sarili, at pagkakita niya sa nagkat na si Ramirez ay agad niyang ibinato ang bola rito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng natapik na bola. Huli, sambit ni Mendez na mabilis sa tinalo ng bola. Na-intercept nga niya ang pasa ni Chavez at dito na nga napaseryoso ang mga manonood. Depensa agad Granger, sigaw nga ni Ramirez dahil naiwan si Chavez. Si Mendez naman ay mabilis sa tumatakbo. Hinabol niya ito at dahil kasunod niya sina Romero at Ibanez ay medyo naging maingat siya. Pero itinuloy nga rin ni Ricky ang pagdiretso sa basket at biglang ipinasa ang bola sa nasa kaliwang si Maki ng walang tinginan. Ang atensyon ng lahat ay kay Romero na punta, kaso walang bolang dumating dito. Lahat sila ay nalinlang ng tila malumanay na galaw ng braso ni Mendez habang hawak ang bola. Dumiin naman ang ilalim ng sapatos ni Ramirez at mabilis niyang hinabol si Mendez. Nagsabay pa sila sa ere at dito na nga napangiti si Ricky dahil nang humampas si Ramirez ay braso niya ang tinamaan nito. Kasunod din noon ay ang pag-angat ng bola sa basket. Naroon din nga ang pagsilbato ng referee. Hindi ito maganda. Nasabi na nga lang ni Henrik Ramirez sa isip. Sa paglapag nilang dalawa ay dito na nga si Ricky napakuyom at napalingon sa humabol sa kanya. Pumasok ang kanyang ginawa at isang malakas na basket counted din ang binulalas ng referee. Kasabay noon ay ang pagkawala ng cheer ng crowd para kay Ricky na agad na kumuyom at napasabi ng yes sa sarili. Paglingon nga niya kay Ramirez ay nilampasan na lang niya ito. Nakakatuwa na nagagawa ko na ito sa mga dating mas magagaling pa sa akin. Mahinang wika pa nga ni Ricky na nagpunta na sa free throw line. Dito naman nagdilim ang paningin ni Ramirez. Oo nga, mas gumaling ka nga Mendez. Sagot naman ni Ramirez, pero sa isip lang.